Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Pakibati muna mga katabi natin ng good morning. And we are now on the 29th Sunday in Ordinary Time. And as I have said po, today we celebrate the World Mission Sunday. So hindi lamang yung mga Pilipinong misyonero ang ating inaalala at pinagdarasal, kundi ang lahat ng mga misyonero sa buong mundo. Pag sinabi nating misyonero, they are sent with a mission, with a purpose, first of all, to spread the good news. Ang tema ng World Mission Sunday this year is to go and invite everyone to the banquet. Go and invite everyone to the banquet. Yan po ang tema ng World Mission Sunday this year. Humayo tayo at imbitahan natin ang lahat sa hapag ng Panginoon. So yun ang ating misyon. Kaya pag sinabing pagmimisyon, hindi lang yung mga pare, hindi lang yung mga madre, kundi tayong lahat, tayong mga binyagang Kristiyano-Katoliko. Remember that when we were baptized, nung bininyagan tayo, we shared in the mission of Christ. And one mission of Christ is to spread the good news. Kaya tayong lahat, dapat hindi bad news, fake news, good news ang ating kinakalat, ang ating kinukwento, ang ating sinasabi sa iba. Huwag yung gawa ng kwento. At huwag yung puro na lang tayo bad news. Diyos ko, anong pakiramdam mo? Tuwing, alam mo ba, minsan tanungin mo rin yung sarili mo. Kapag ikaw ay dumarating na, ano na naman kayo naiisip ng mga tao? Kapag ikaw umuwi ng bahay, ano na naman kaya sinasabi na, naku, eto na naman, ano na naman kaya ang kwento nito? Di ba may mga ganyan tao tayong kilala? Pag nakita mo na, naku, abangan mo na. May ikukwento na naman tungkol sa asawa niya. May ikukwento na naman tungkol sa kapitbahay nila. So anong good news ang dala-dala natin? So we pray for all the missionaries. At kapag sinabi kasi natin pagmimisyon, kadalasan ang naisip lang natin yung mga nasa malayong lugar na probinsya, nasa malayong lugar na bansa. Pag sinabi natin nagmimisyon, nasa mga lugar ng mahihirap, may kaguluhan, o may matinding pangangailangan. Alam po ninyo, this past 3 days, ako po ay nasa isang misyon kasama ng aking lay group. No? Meron kami tinatawag na Hands to Heaven. Hindi yung pangalan ko, kundi kamay, hands. Hands. Hands to Heaven. Kami po ay nagdala ng tulong, bigay din po ng maraming tao. Nagpunta ho kami sa Bordeos Island, sa Quezon Province, sa katabi ng Pulilio Island. Sumakay kami ng Roro sa Real noong gabi ng Huwebes. No? Noong gabi ng Huwebes kami ay nagpunta, Miyerkules pala, nagpunta kami doon sa Real, Quezon, para sumakay ng Roro. Halos buong biyahe namin, papunta pabalik, 8 oras din. Alam mo ninyo, wala namang matinding kalamidad, although may paparating daw na bagyo ngayon. Kaya nga, sabi sa amin nung pare doon, bilisan nyo na, umuwi na kayo. No? Baka abutin pa kayo dito ng bagyo, wala na kami papakain sa inyo. No? So kami, buti nakauwi naman ho kami. Walang matinding kalamidad, lindol, bagyo, bukod sa naibigay natin na imahe ng Santo Rosario, bukod sa dinala nating school supplies, pagkain ng mga bata, alam mo ninyo ang isa sa mga mahalagang naibigay natin doon ay yung isang masayang tagpo, sandali ng pagdamay na naibigay natin kay Father Jonard, yung kanilang mission priest, at sa mga parish volunteers. Grabe sila magpakain ho talaga. Grabe ang mainit na pagtanggap nila at grabe ang saya nila nang makita nilang may dumalaw at nakaalala sa kanila. Talagang hindi lang pera, hindi lang pagkain, material na bagay ang pwede nating ibigay sa mga nagmimisyon, kundi tamang panahon at atensyon. Yung hindi mo lang sila aabutan, hindi mo lang sila sasabihan at hindi mo lang sila pipicturan. Kundi hanggat maaari, hawakan, pakinggan,
samahan mo sila. Mga kapatid, ito po yung naging misyon ni Kristo na sinasabi ni Propeta Isaías sa unang pagbasa natin ngayon. Ano ang naging misyon ni Kristo sa mundo? Siya ay nagkatawang tao upang samahan tayo. Binigay ni Kristo ang kanyang buhay para iligtas ang tao sa kasalanan, sa kamatayan. Sumama ang Diyos sa tao, nakipamuhay sa tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao, and that is the greatest mission of Christ. When He became man, to serve us, to save us. Binigyan niya ang kanyang buhay para iligtas tayo. Para sa lahat ng tao, at hindi lang sa ikapupuri ni Kristo ang kanyang naging buhay. Ang kanyang ginawang paglilingkod sa mundo. Kaya ito ang mahalaga. Ito ang mahigpit na bilin ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon sa kanyang mga alagad. Ano ang binili ni Kristo sa 12 apostol at sa sino mang gustong sumunod sa Kanya? Bukod sa iwan ang lahat, bukod sa pasanin ng krus, maglingkod at hindi paglingkuran. Alam niyo mga kapatid, hindi lang po ngayon, kahit noon maraming tao na ang katulad ng magkapatid na Santiago at Juan. Hindi lang pala ngayon, akala natin ngayon lang may mga ganong tao, noon din. Mga taong naghahangad ng parangal sa sarili niya. Mga taong naghihintay ng papuri ng ibang tao sa kanya. Mga taong nanghihingi ng kapalit sa ginagawa nilang kabutihan. At bilang taong totoo, magpakatotoo tayo, talaga namang iba sa pakiramdam kapag nasusuklian o nababati man lamang ang mabuti at maganda nating ginagawa. Aminin natin yan. Kaya nga minsan nasasaktan tayo, nalulungkot tayo doon sa mga taong tinulungan natin na hindi na nga nagpasalamat, nakalimot pa. Hindi na nga nagpasalamat, nangutya pa. Iba yung pakiramdam kapag naaalala. Kahit thank you man lang. Pero bilang Kristiyano, mas mahalaga na lang na umasa lang tayo sa gantimpalang ibabalik ng Diyos at isusukli ng langit sa atin. Kaya katulad po ng sulat sa Hebreo, sa 2 pagbasa, tibayan natin ang pananalig natin kay Kristo na sinusundan natin. Na kung paano niluwalhati siya ng Ama sa kanyang ginawang tapat na paglilingkod, at ngayon siya ay naghahari na sa langit, mga kapatid, maniwala ho tayo. Ito rin ang magiging kapalit at naghihintay na gantimpala sa bawat mabuting paglilingkod at pagbibigay na ginagawa natin ng may kapakumbabaan, ng may katapatan, ng may kagalakan. Mga kapatid, habang ipinagdarasal natin ang mga misyonero sa mundo, ipagdasal mo rin yung mga tao na nagmimisyon sa buhay mo. Ang pamilya mo, ang tapat mong kaibigan, at ang maraming tao na kahit hindi mo kadugo, ay may mabuting misyon sa buhay mo. Sila yung mga tao na wala o kulang man sa material na bagay, katulad ng pera, marunong pa rin silang magbigay ng mas kailangan mo. Oras, atensyon, respeto. Huwag mo silang kalilimutan. Huwag mo silang pababayaan. Tamang pasasalamat, tamang pag-aalala lang minsan, ang dakila na para sa kanila. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, huwag natin kalilimutan, lahat tayo may misyon sa buhay na ito. Huwag natin pahirapan. Hindi mo kailangan lumayo. Baka nasa bahay ninyo, nasa paligid mo, ang tunay na misyon ng buhay mo. Hilingin natin sa Panginoon na sana huwag lang tayong maghintay ng ibibigay, kundi huwag tayong madamot na magbigay bilang isang Kristiyanong misyonero. Amen.
We all stand.